Okay, miniature house. Sasabihin mo na kagad dun sa klase. So at the end of the lesson, yun yung gagawin ninyo. Kasi yun yung desired result nyo. Diba? Baliktad ano? So yun yung ngayon sa curriculum. And then, ano yung acceptable evidences? So from doon sa sinabi mong result na gagawin nila after the lesson, ano yung mga gagawin nila or assessment or performance task na ipagagawa mo, yun yung stage 2. Then, pag napagawa mo na yun, na-design mo na yung stage 2, actually, nakalagay lahat yan, sarap ngayon, nasa teaching guide. Meron lahat ng teacher niyan, free binigay. Kung kayo lalabas, you can ask your co-op teacher. Meron yan. Dahil kung halimbawa first year, ang kulay niyan ay green. Ang second year is orange ata. Meron lahat sila. Huwag yung pag wala, sabihin niyo sa akin. And then, saka pa lang kayo magpaplano. Imagine niyo kung gaano kabaliktad. Kabaliktad. So, yun yung pagbabago ngayon. Bago ko makalimutan, UBB is an approach, hindi curriculum. Minsan nagkakamali kami. UBB curriculum. No, UBB is an approach. Ang curriculum ang tawag ngayon as FEC. 2010 FEC curriculum, open close, UBB design. Bakit design? They use UBB design as an approach of teaching the 2010 set. Nakuha po. Yun yung pagkakaiba. So, ngayon walang maliligaw kasi may approach na dinesign ang Deaf Central Office na gagamitin ng teacher in teaching. Unlike before, bahala kami to market. Diba? They give only the PSSLC. Ito yung Bible ng mga teacher. 15 years namin yung ginamit. So, ito PSSLC, bahala ang division or region na mag-budget at maghati-hati. Kung halimbawa, 100 competency yan, you divide it by 4 grading period. Would you imagine? Paano na yung pagkakasyahin yun? Eh kung laging reteach, natapos nyo, ngayon hindi. Sinimplify nila yung nasa PSSLC sa bagong curriculum. Meron kasing BEC, kung matatandaan nyo. Kung yung BSC, PSSLC rin po basics nun eh. So ang ginawa nila, sinimplify pa nila yun yung lumitaw ngayon. UBB approach. Bakit UBB? It's a backward design. Kaya nga sabi ko, we start from the result o yung outcome na inaasahan ninyo from your student, saka pa lang kayo magpa-plan. Parang sinabi niya, yung miniature house. Sige, ito class ang gagawin ninyo. Ang tanong, paano nyo gagawin ito? So you will prepare task or performance task na makagagawa kaugnay nung yung balatagat ang gagawin nyo pag tinulo nyo yun, di ba hindi? Meron pang mga activities or other project na corporate din dun sa gagawin mong miniature house, di ba? Tama ba? Oh, give me one example. Floor plan, di ba? One task yun. Oh. Pag floor plan, hindi kada pinagawa nyo ng floor plan. Meron pa uli. Okay, measurement, dapat alam ng bata yung measurement. Yun yung stage 3. Nakita nyo kung gaano karami. Nakita nyo kung gaano karami preparation. Next, sir. Okay, stage 1, ito yung magandang design or disenyo. Sige, sir. Sindatin nyo sir lahat. Okay. Result outcomes, may mga elements. Under that is contest, performance standard, objective, EU and EQ na non-negotiable. Ibig sabihin, buong Pilipinas, yan ang ginagamit. Ang TLE, iisa lang ang takbo. Unlike the PEC. Halimbawa, sa Antipolo, ang project yun.
Pumunta ka ng Cavite o ng Rizal, lapit-lapit natin konti, Rizal. Iba naman. So, hindi magkapareho. Kaya pagdating sa National Achievement Test, hula-hulaan. Kumbaga sa ano nga ba ang nilalabas sa National Achievement Test? Inuhulaan din ng teacher. Kung sumwerte ang Rizal na yun ang napili nilang igawa ng test, sila mataas. Pero ngayon hindi. Yun yung ikinaganda ng test. From Apari to Hulog, iisa lang ang project kada grading period. Iisa lang ang takbo natin lahat. Yun yung isang pinaganda ng curriculum. Okay. Essential understanding is actually sa isang simpleng pananalita ang EU. Yan yung generalization na dapat ma-come up after teaching one lesson. And then, ang EQ ay based din sa EU. Standard din yun. Liwanag po. Okay, next, assessment. The assessment is the product performance. So, yung mga bagay or performance task na ibibigay ninyo every lesson or every activity. And every activity corresponds, assessment or criteria. Parang nagpagawa ka ng isang bagay without assessing. Bago ka magpagawa ng isang task, kailangan may ready kang assessment or criteria. Kaya yung mga bata, ma'am, bakit yung po ito pinagawa? Anong purpose? Pag hindi ka nakasagot, talo tayo dyan. Diba? So may purpose yung bata kung ba't niya ginagawa yun. Not only a requirement, balik tayo doon sa una, it's a lifelong learning. Magagamit niya yung activity na yun saan? Sa darating niya o sa susunod niyang sa araw-araw ng buhay, magagamit niya yun. Lalo ang TLE. Actually, ang ganda ng TLE pag na-implement talaga. Ang ganda ng curriculum niya Kayo, gusto ko yun. Learning plan. So, from that top 1, stage 1 and 2, saka lang tayo magpa-plan. Dito ang mabigat. Learning activities and resources for available material. Sa Pilipino kasi, na kami, dati 4 lang ang macro skills Or sa communication, 4 lang. Reading, writing, diba? Ano pa? Grammar, speaking, listening, speaking. Ngayon, may watching na kami. Yes. Mas madalas nang nanonood, ginagamit na namin ang watching and kahit Diba pag nag-internet, pwede nang mag-watch? Diba? Ang mga bata ngayon, tamad magbasa. So we use watching as a tool in teaching. Kayo rin. Diba, sir, kayo? Ang ganda nga pag nanonood, ayaw na ng bata kasi makinig. Ayaw na makinig sa mga teacher. Kaya gagawa kayo ng variation talaga na, okay, kaya nga lang kami, wala kami ganyan o LTV. Gusto ko yung magkaroon. Kasi ang laki ng motivation sa bata na makinig sa teacher. Actually, buko ka lang dun Tapos pindot ka lang ng pindot, tahimik ang bata. Kahit sa lower section. Sabi ko sa inyo, ang sarap magpanood. Kaya sa dumaldal kayo tumayo, paus na kayo o hindi makikinig. Ang teacher naman, gumagawa, nag-iisip talaga. Nang ipapanood, ngayon, ayaw na nila yung nagsasalita ng walang lapel. Ang teacher ngayon, bumibili na ng lapel. Ayaw na sosyali ng mga teacher ngayon. So, kaya kayo mag-ipon-ipon. Dahil, yan ang problema ko sa bagong student teacher at maraming student teacher. Boses. Pag wala kang boses o modulated voice, huwag ka muna magturo. Advice ko yan. Ang teacher, mahalaga ang boses.
Pag wala kayong boses, kahit anong galing nyo, nawawala. Kaya kung wala kayong modulated voice, mag-ipon-ipon na kayo bumili ng lapel. Unless magbaon kayo ng malaking sound system. Or karaoke. Diba, sir? O, diba, sir? Bring your own karaoke. Makikinig ang lahat ng estudyante nyo, kahit 100 yan. Ang teacher ngayon, kaya per room may lapel. Akala nyo sosyal na ang mga teacher. Hindi yung libre, pinili ng teacher yon. Sariling bulsa. O, kaya kung curriculum nag-a-adjust, ang teacher din nag-a-adjust sa dami ng bata. Diba? Okay, sir. Next. So, under that stage 1 to 3, ayan na naman, nilitaw ang concept of understanding. Itong FUs na yan, actually, nung college ko pa yung pinag-aralan. Pero sabi nila, implement daw ngayon sa curriculum. No. Matagal na yung FUs na yan. Kaya lang, identified na ngayon. Yun yung bago niya.